Alright guys, so mayroon tayo ditong nasagap na balita. May nasagap yun ng balita na dito daw sa Pilipinas, ang lahat ng mga monetized channel kailangan iparehistro sa NPC. The law which will affect bloggers in the Philippines. So ang batas na ito, kahit hindi ka Pilipino, epektado to sa Pilipinas. So mag-video-video ka daw, mag-video-video ka sa kung saan-saan ka mag-video-video. Ang mangyari, lahat na masagap sa video mo, hindi mo pwedeng isama sa vlog mo, kailangan isa-isahin mong i-blurred yung mga video na yon. So, vlogger lang ba? Paano yung ABS-CBN, TV5, TV station na kumukuha ng mga balita? Dapat sila din. Di ba? Lahat-lahat na magkuha ng video, vlogger, TV station, whatever, print media, dapat kasama doon. Hindi lang kami mga vlogger. At tandaan ninyo guys, ha? Tandaan ninyo dyan, atensyon, Senado at Kongreso. Hindi lahat ng vlogger sa Pilipinas kumikita buwan-buwan. Ang iba kumikita ng vlogger, kung sakali may mga small vlogger, $100 lang mahigit sa isang buwan. Kunwari, kukuha ng $110, tapos pagpadala may mga tax pa yan, So, ito lang, chismis lang to chismis lang to narinig ko. Correct me if I'm wrong, I don't know kung totoo to. Basta, kahit ako guys, naalarma ako nito kasi biruin mo, kill na daw yung vlogging sa Pilipinas dahil sa mga bagong batas-batas sa Pilipinas. At ito mga pinapanood ko, mga foreigner to na pumupunta sa Pilipinas, nagbablog sila, at yung iba may mga kaibigan, kakilala, may asawa na Pilipina na nagbablog sa Pilipinas, tapos kunwari kung mag-video-video ka, maglakad-lakad ka sa mga highway, punta ka sa mall, video mo yung sarili mo, nandito ako sa mall. Ang ganda-ganda doon para mag-describe ka sa dinadaanan mo. Kailangan tanggalin mo lahat ng tao dyan sa video mo, i-edit mo. Dahil sa national policy, National NPC, so ayaw sa NPC. So, ano ba ito guys? Sino nakakalam ito? Baka pwede kayo mag-comment yan para naman maintindihan ng mga kaibigan natin ang lalo na sa mga small YouTuber na wala lang, gusto lang kahit paano kumita, kagaya ko, person with disability, walang trabaho, walang nagbigay kahit piso maliban sa mga sponsor natin sa YouTube. Okay lang naman siguro sa aking part, okay lang kasi nandito lang naman ako sa bahay gumagawa ng walang kwentang video. Pero minsan lumalabas ako, nagbiyahe kami, pupuntang barangay, nagvideo-video kami. Lahat ng masagap ng video, tao sa video mo, kailangan mong tanggalin. Yun ang pagkaintindi ko kasi yung utak ko kasi high school graduation lang. No? Tapos ano ba yung iparehistro? Ito, napag-usapan kasi ito, maraming walang alam na nag-usap-usap para nalilito sila ba? Ano ba to? Naisip ko yun, ano ba to? Wala mo alam dito na kailangan daw pag vlogger ka, monetize channel mo, magparehistro ka, sino ba? Ito ba batas na? Dumaan ba ito sa Senado at sa Kongreso? Dahil kung ito ay sa NPC lang, ano ba yung NPC? National Privacy Commission. So, National Privacy Commission, ano ba ang dahilan kung bakit ginawa itong batas na to? Hindi ako nagbibintang, nagtatanong lang. Ano ba ang pinoprotektahan sa batas na to? Kasi maraming nagtalo-talo dyan sa social media, mga enforcer, mga civilian, mga driver, police, nakipagtalo-talo. Kung wala ang social media, hindi sila makuha ng video, hindi malabas yung mga ginagawa nilang sabihin natin na parang hindi tama, di ba? Marami dyan, marami. Dahil sa social media at dahil sa video sa mga vlogger, maraming kalukuhan ang nakita
at naaksyonan. Wag na natin sabihin, wag na tayo magawa ng sample kasi alam niyo naman, mayroong rider. Yung rider na yon, may enforcer, at maraming kalokohan ng mga nasa uniform na tao dahil nakuhaan sila ng video, nalagay sa social media. So, ang ganito pagkuha ng video, guys, mayroon tong napakipakinabang. Yung iba, sabihin nga natin, yung iba kuha ng video na prank lang, wala namang ano yun. For comedy, entertainment lang yung ganon. Pero paano naman yun, may mga pangyayari doon. Kaya nga ngayon, guys, hindi natin kailangan ng TV. Hindi natin kailangan manood pa ng TV. Siguro explanation. Kailangan natin ng explanation from the TV station or whatever, mga media. Pero yung mga pangyayari sa mga kasulok-sulukan sa Pilipinas, makita na natin dahil sa mga vlogger natin, mga kaibigan, may mga vlogger na kahit hindi pa sila kumita, nagsisikap sila na kumita, kahit hirap sila sa pera, hirap sila sa budget, gumastos lang talaga sila para makapag-vlog, maka-internet, maka-data, or maka-piso-piso wifi, para ma-share nila sa social media yung mga pangyayari, kaganapan at ginagawa nila sa buhay to inspire people. Pero paano kung monetize ka, nagastos ka para magparehistro, hindi naman buwan-buwan ang ako guys, nag-alala ako kasi maraming nag-alala nito na kill na daw yung vlogger sa Pilipinas kasi maraming batas ganito, gano'n, may multa pa na 50,000 for what? Ito ba ang batas na to? Iniisip natin with heart na may puso. Dapat isipin natin at alamin natin yung mga sitwasyon sa lahat ng mga vlogger. Ano ba itong vlogger na to? Ito ba vlogger na to? Monetize channel naman to eh. May ads na yung video. Kumikita ba to? Ito ba kumikita ba itong video na to? Kasi may mga channel, guys, maniwala kayo sa akin o hindi, lalo na kayo nandiyan sa nakaupo sa pwesto, na hindi lahat ng vlogger na monetize kumikita buwan-buwan. Yung iba nga sa loob ng isang taon, isang beses lang kumita. Yung ibang vlogger sa loob ng isang taon, hindi kumita. Pero monetize sila. Pero hindi sila kumita buwan-buwan. Ito guys, nag-alala din ako guys kasi baka mamaya magmulta ka ng 50,000 pesos kung hindi ka makapagrehistro, tapos for what? Yung sa tax, galing sa YouTube, punta sa Pilipinas, ang daming tax. Yung nasa AdSense ko, mabawasan ng mahigit $10. Saan napunta yung $10 na yon? Siyempre napunta yung sa tax. Ito guys, sana makakomment kayo nito, mabigyan niya ako ng linaw. Ano bang gagawin? Bakit ba ganito? Ano bang dapat gawin? Yung mga mag-video-video ka, tapos may mga tao sa paligid mo mag-video-video, sa akin walang problema yan kasi dito lang naman ako sa loob. Yung mga hayop, mga halaman at hayop na lang ang videohan natin. Paano yung mga mag-vlog ka sa labas, kunwari, pupunta ka sa mga mall, videohan mo yung sarili mo. Imposible na walang tao na papasok diyan sa likod mo na makuha sa masagip sa video. So kung tatanggalin mo lahat yun, nag-video ka na sa 10 minutes, tapos burahin mo lahat, ano bang mangyari sa video? Anong mangyari sa video? Wala na. Kasi pinakita mo na, namasyal ako dito. May tao doon. Hindi na ako mag-video. Wala ka na magawang video kasi bawat sulok area sa lugar, may tao. So, ano mangyari noon? Sa NPC, kasi nagabot ang NPC number 2025-01 new law which will affect vlogger in the Philippines. Kung sa Pilipinas lang to epektado sa Pilipinas lang to, tapos wala pang batas ito sa ibang bansa, anong klase, ano bang dahilan? Katanong lang po, sir. Ganun na naman ang dahilan. O kaya baka nagpasikat ito. Baka lang nagpasikat ito. Gusto na papasok sa politika at magpasikat para magpakilala. Baka lang. Ibig sabihin, hindi ako nagbibintang. Andito kasi marami kasi ang dito.
Ang dito lang, isa sa naintindihan ko, yung background. Pero mayroong policy daw dito na may nakita ko sa nag-vlog na kailangan iparehistro yung mga monetized channel or ang dami iparehistro. Bakit? Bakit pahirapan ninyo mga Pilipino? Bakit pahirapan ninyo mga mahirap na Pilipino? Mahirap na nga, papahirapan pa ninyo. Nasa ba yung puso ninyo? Kung sakali, nagtatanong lang ako. Correct me if I'm wrong. Bakit kailangan mo marehistro? Kung may kamera ka, ang gulo. Kahit ako, naguguluhan ako. Kaya maraming nagkakagulo nito, kaya nakikigulo na rin ako. Sana, kung may alam ka, i-comment mo dyan. Gawa natin ng panibagong video. NPC. Anong klaseng batas to? Or, sa pagkakalam ko lang, yung mga background at saka registration. Inalam ko pa kasi ngayon ko lang to talagang na may nagkakagulo. Bakit ganito? Ano gawin natin? Wala na, patay na yung channel natin kasi wala tayong income. Isang taon, isang bisis sumahod. Minsan, isang taon, hindi pa tayo magkasahod. 2 taon, isang bisis lang sumahod. Tapos magparehistro pa tayo. Ano ba talaga? Pupunta, ang kulit. No? So, pag-alaman natin to guys, at kung may alam kayo, paki-comment na lang kung ano ba to. So, makita ko ulo ko nito, dagdag to sakit sa ulo ko. Ako guys, may kapansanan, inotil dito lang sa bahay. Ang inasahan ko, YouTube lang. Kung mawala yung YouTube ko, sino ang asahan ko? PWD ako, yung opisina sa PWD, na puros lang move on. Hingi ka ng tulong, move on. Hili ka ng ganito, move on. Tapos ang dami titiburitsi. Physically, wala akong magawa. Kaya pasalamat na ako, may YouTube, naka-YouTube ako, may mga gamit ako, mga abuloy lang to. Sana guys, no, pwede niyo akong, dalawa lang muna ang naisip, ang naintindihan ko. Una, yung mga mag-video-video, kailangan hindi daw masali yung mga tao. Pangalawa, iparehistro. For what? Tandaan nyo guys, lahat ng vlogger, hindi lahat ng vlogger sa Pilipinas kumikita. Kaya mag-isip sana kayo dyan sa opisina, sa gobyerno, bago kayo, kung kasi nakapaplagay ito, NPC number 2025-1 new law which will affect vloggers in the Philippines. May vlogger dito na foreigner, lagi pumunta sa Pilipinas, dalilito din siya sa batas na to.